Tinanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law noong 1981, 2 taon ang nakalipas, ay kinagulat at ikinatakot ng iba't ibang bansa ang planong ito ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ano ang planong ito, mga tol? Sa isang pulong ng mga pinuno ng mundo sa Toronto noong 1983, si Pangulong Ferdinand Marcos ay iniyayag ang kanyang plano na lumikha ng isang Asian dollar na sinusuportahan ng mga ginto. Napag-aari nito noong binata pa siya na 7,000 metric tons. Kasama na dyan ang Talyano Gold na 400,000 metric tons na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. At kasama pa dito bilang suporta sa plano niyang Asian dollar, ang komisyon nila ni Father Antonio Diaz sa Talyano Colan na 192,000 metric tons na nasa Switzerland. At malamang, mga tol, kasama na din dito ang ilan sa mga Yamashita treasures na hawak niya. Ang planong ito ni Pangulong Ferdinand Marcos ay kinagulat ng buong mundo at kaagad na gumawa ng aksyon ng Amerika at ang mga kalyado nitong bansa para hindi matuloy ang mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos. At nakipagtulungan din ang mga oligarko o ilang mapangaping mayayaman sa ating bansa para hadlangan din ang mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil ayaw nilang umunlad at yumaman ang bawat Pilipino. At higit sa lahat, mawawala na ang kontrol ng mga oligarko sa mga mahihirap nating kababayan. At dahil sa takot ng International Banking Cartel tungkol sa planong paglikha ni Pangulong Ferdinand Marcos ng Asian dollar na suportado ng daang-daang libong toneladang ginto ng Pilipinas, ay gumawa sila ng mga plano upang pabagsakin si Pangulong Ferdinand Marcos. Isa na dito ang pagpatay kay Ninoy Aquino na sinisi nila kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit hindi naman nila ito napatunayan sa korte magpahanggang ngayon. At ang akusasyon na si Pangulong Ferdinand Marcos ay isang diktador na ayaw bumaba sa kapangyarihan. Ginamit nila ang mga mahihirap nating kababayan upang labanan si Pangulong Ferdinand Marcos at binigyan ng kapangyarihan ang simbahang katoliko. Pangunahin na ang media at iba pang mga partidong rebeldeng pampolitika upang mapaalis si Pangulong Ferdinand Marcos sa pagkapangulo. At eto na nga, mga tol, malapit na ang 1986, ang taon kung saan magwawakas na ang pag-angkin ng iba't ibang bansa sa World War II loot o tinatawag na Yamashita treasures. Ngunit nasa kapangyarihan pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos. At ang Pilipinas na ang idineklarang legal na may-ari ng lahat ng mga kayamanang ito. Hindi ito alam ng mga Pilipino noon. Ngunit alam ito ni Pangulong Ferdinand Marcos, pati na rin ang iba pang mga makapangyarihang bansa sa buong mundo. Sa katunayan, sa unang taon ng Disyembre 31, 1985, sa kanyang pambansang mensahe sa lahat ng mga Pilipino, ipinahayag niya na ang 1986 ay ang katuparan ng dakilang kapalaran ng Pilipinas. Dahil alam niya na ang International Court ruling sa mga kayamanan ni Yamashita ay matatapos na at ito ay magiging legal na pag-aari na ng sambayanang Pilipino. Ang mga kayamanang ito ay gagamitin din ni Pangulong Ferdinand Marcos para sa ikauunlad ng ating bansa. Handa na ang mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos na ipatupad ito. Ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos ay gagawing tunay na maharlikan ang bawat Pilipino para mapalaya mula sa pagkaalipin ng kahirapan. Ang mga Pilipino ay hindi na magiging isang alipin sa kanilang sariling bayan o nakatira sa isang hindi pantay na lipunan. Nais itatag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang sistemang pantay na pamamahagi ng mga kayamanan sa lahat ng mamamayan, kung saan nagtutulungan ang mga tao upang maging masaya ang buhay ng bawat isa at upang mawala na ang pang-aalipin ng mga dayuhan at mga oligarko sa mga Pilipino. At lahat ng pambansang pag-aari ay pakikinabangan ng publiko. Kasama na dito ang libreng kuryente, libreng tubig, libreng edukasyon, libreng serbisyong medikal, libreng paggamit ng likas na enerhiya. Isang tunay na lipunan na libre sa mga tao. Sa makatuwid, ito'y tinatawag na maharlika o malayang mamamayan na may pagkakaisa. Ang mga planong ito ni Pangulong Ferdinand Marcos ay kinagalit ng mga dayuhang elitista at mga oligarko dahil sa pamamagitan ng paglikha niya ng Asian dollar o tinatawag na ang bagong lipunan currency. Ang Asian dollar na ito na suportado ng mga nakakalulang ginto na pag-aari ng Pilipinas ay tatalunin ang lahat ng currency sa buong mundo, lalo na ang American dollar, at tiyak na sisirain ang kapangyarihan ng mga elitista sa buong mundo. At mapapalitan na ng Pilipinas ang Amerika bilang makapangyarihang bansa sa buong mundo. At ito ang isang bagay na hindi nila papayagang mangyari. May kasabihan, mga tol, na ang kumokontrol sa ginto ay kumokontrol sa buong mundo. At ito ang gustong mangyari ng mga elitista o tinatawag na Illuminati. Nais nilang nakawin at tawakan ang lahat ng ginto ng mga bansa.
upang makontrol nila ang buong mundo sa kanilang bagong New World Order o ang agenda sa paglikha ng isang New World Government at iuupo nila ang Antichrist bilang pinuno sa buong mundo. Ang mga elitistang ito ay madaming sangay sa buong mundo, kasama na dyan ang mainstream media, entertainment industry, mga simbahan at relihiyon na kinokontrol ng Vatican, mga partidong pampolitika, komunismo, at marami pang grupo na hawak nila sa buong mundo. Gusto ng mga elitistang ito na mapasunod nila ang iba't ibang bansa. At nakipag-usap si Pangulong Ferdinand Marcos sa World Bank at IMF. At nagalit ito sa mga sindikato sa buong mundo na hawak ng International Banking Cartel. Dahil sa pagpigil nila sa kanyang plano na gumawa ng Asian dollar, ay lalong tumaas ang mga rally sa politika laban sa kanya. At kasama na dito ang mga black propaganda. At pati ang mga epekto ng martial law laban sa mga rebelde ay ginamit ng mga anti-Marcos, komunista, mga oligarko, utak ng mga estudyante ng iba't ibang universidad, mga elitista na kontrolado ng simbahang katoliko at konektado sa Vatican. Kasama din ang mga dayuhan at lokal na media sa ating bansa at mga karibal sa politika upang siraan si Pangulong Ferdinand Marcos upang ang publiko ay hindi na maniwala sa kanya. Kaya hinikayat at ginamit din si Ninoy at Cory Aquino ng International Banking Cartel na hawak ng mga Illuminati at sa tulong din ng mga oligarko sa ating bansa upang wasakin ang rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos para hindi matuloy ang mga plano nito sa pagbuo ng Asian dollar. Sa panahon ng pagkapangulo ni Pangulong Ferdinand Marcos, tiniyak niya na ang lahat ng mga ginto na galing sa Talyano Kulan na 400,000 metric tons na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas ay maging ligtas sa mga masasamang grupo na gustong angkinin ito para siguradong mapakinabangan ng sambayanang Pilipino at magamit sa pagpapatayo ng iba't ibang advance na proyekto para lalong umunlad ang ating bansa. Kaya nakipag-ugnayan ito sa Lloyd's of London, isang pinagkakatiwalaang insurance company sa buong mundo, upang mabantayan ang pinakamalaking gold reserve sa kasaysayan. At bukod sa gold reserve na ito na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas, ay meron pa itong mga ginto na nakadeposito sa iba't ibang bangko sa buong mundo. At habang tumatagal ay lalong tumataas ang mga interes ng mga gintong ito. Kasama na dyan ang 192,000 metric tons na nasa Switzerland. At lahat ng interes ng mga gintong ito ay dapat mapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Bakit nga ba mga tol? Hindi na napunta sa gobyerno natin ang mga interes ng mga gintong ito. Dahil wala pong tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos na hawakan ito ng mga swapang na lider sa ating gobyerno. Lalong-lalo na ang mga sumunod na pangulo sa kanya. Madami pong naghahangad sa katakot-takot na kayamanang ito. Kaya hindi niya ito ipinagkatiwala sa kahit sinumang lider sa ating bansa. Ang magmamanage lang sa mga nakakalulang yaman na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos ay isa dapat sa membro ng kanilang pamilya ang maging presidente ng ating bansa. Dahil ito po ang nasa last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos na para talaga ito sa sambayanang Pilipino. Mga tol, maraming salamat sa panonood. Pakishare po ang bidyong ito para malaman ng sambayanang Pilipino ang katotohanan. God bless po sa ating lahat.